Inaprubahan na po ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang 6.793 trillion pesos na pambansang pondo para po sa taong 2026. 17 senador ang pabor sa General Appropriations Bill, kabilang po dyan si Senator Risa Ontiveros na isang dekada na daw na bumoboto ng no. Walang tumutol at wala ring nag-abstain. Pinakamalaking alokasyon pa rin ang sektor ng edukasyon na may halos 1.38 billion pesos. Kaya kung maipapasa ito na raw ang pinakamalaking budget para sa edukasyon na naitala. Kabilang po sa dinagdagan ay ang pondo para sa mga bagong silid-aralan, feeding program at para sa mga state universities and colleges. Muli namang iginit ng Senado na i-live stream ang bicameral conference o ang pag-iisa ng bersyon ng Senado at Kamara sa national budget. Sa kabila po ito ng bali-balitang may tutol at hindi daw ito o may tutol daw po sa panig ng Kamara. Nag-adjust naman ang schedule ng Senado at Kamara para bigyan daan ang pagpasa sa 2026 national budget. Imbis sa December 20, iniurong po sa December 23 ang adjournment o pagtatapos ng sesyon. December 22 naman ang target maratapikahan ang BICAM-approved budget bago po yan pirmahan ng Pangulong Marcos Jr. Nasa Pilipinas pa rin daw si Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna po yan ng umano'y ICC arrest warrant laban sa senador. Giit ng kanyang abogado, dapat malaman muna ni Bato ang proseso bago ito magpaaresto. Gusto raw makakuha ni de la Rosa ng malinaw na guidelines mula po sa pamahalaan at Korte Suprema kung ano ang kanyang mga karapatan sakaling mauwi sa surrender ang warrant ng ICC. Kung mapagbibigyan ito, posibleng kusang loob naman daw na sumuko ang senador. Ilang buwan ang absent ang senador pero pagtitiyak ng abogado niya, nasa Pilipinas lamang si Bato. Umaapila rin daw ang pamilya ng senador na ipatupad ang due process at irespeto ang karapatan bilang Pilipino. Nanawagan naman po ang isang healthcare group na alisin sa pwesto si Nooy Finance Secretary at bagong Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa grupong Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, si Recto ang namuno sa DOF noon para ilipat ang excess fund ng PhilHealth papuntang National Treasury. Kaya malinaw raw na may pang-aabuso sa kapangyarihan ng dating kalihim. Una nang sinabi ni Attorney Nery Colmenares na buhay pa ang criminal liability at pwede pang kasuhan ng kriminal ang mga nasa likod ng paglilipat sa nasabing pondo. Sa akin ang namuno si Secretary Ralph Recto sinabi na nga it was a moral failure Di ba? Parang sa akin, it was grave, abuse of discretion. Kung hindi naman yan grounds for removing him as Secretary of Health, ano pa bang hahanapin natin? Di ba? Yan nga po ang tinig ni Dr. Antonio Dans, ang tagapagsalita ng Healthcare Professional Alliance Against COVID-19. Secretary of Finance, no? Ang binabanggit nga ni Dr. Dans. Ilang pang balita. Samantala, umarangkada naman kahapon ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Bitbit po ang mga placard, piniling magwelga ng mga tsuper imbis na pumasada. Panawagan po nila, ibalik ang kanilang prangkisa at payagan na muling makapagparehistro para tuloy-tuloy ang kanilang biyahe. Ayon pa sa Manibela, tila natutulog sa pansita ng LTO at LTFRB at nananatiling bingi at bulag sa reklamo ng mga driver. Inaasahang aabot daw sa 45,000 units ng jeep ang sasama sa 3 araw na transport strike na magtatapos po bukas December 11. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!